Ang heograpiyang pisikal ng Timog Silangang Asya. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa Timog Silangang Asya na may estratehikong lokasyon. Ito ay nagsisilbing lagusan o krus na daan sa pagitan ng silangan at kanlurang kalakalan, gayon din sa pagitan ng Pacific Ocean at iba pang bansa sa rehiyon. Tinawag na Nanyang ng mga Tsino at Nanyo ng mga Hapones ang rehiyon na parehas nangangahulugang South Seas. Kilala naman ito ng mga taga-Timog Asya bilang Suwanapum na ang kahulugan ay Land of Gold. Ang Timog Silangang Asya ay matatagpuan sa timog ng mainland China, silangan ng Timog Asya at Bay of Bengal, kanluran ng Oceania at Pacific Ocean, at hilagang kanluran ng Australia. Ang Timog Silangang Asya ay nakalatag sa tropics na nasa gitna ng globo, sa pagitan ng Tropic of Cancer sa 23 degrees 26 minutes and 7 seconds latitude ng hilagang hating daigdig, at Tropic of Capricorn sa 23 degrees 26 minutes at 20.7 seconds latitude ng timog hating daigdig, maliban sa pinakahilagang bahagi ng Myanmar na nakalagpas sa hilaga ng Tropic of Cancer. Ang kabuuang lupain ng Timog Silangang Asya ay nakalatag sa tagpuan ng tatlong pangunahing continental plates ng Eurasian, Indo-Australian at Pacific Plates. Ito ang dahilan kung bakit ang rehiyon ay kabilang sa zona ng Pacific Ring at Circumseismic Belt. At dahil dito, ang rehiyon ay katatagpuan ng maraming fault o lamat sa lupa at folding o pagtiklop pataas ng lupain na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng mataas na lupain o bundok at pagputok ng mga bulkan sa rehiyon. Halimbawa ng fault ay ang Philippine Fault Zone na may habang 1,200 kilometers na binabagtas ang kabuuang kapuluan ng Pilipinas. Ito ay nagmumula sa hilagang kanluran ng Luzon patungo sa timog silangan ng Mindanao. Ang Timog Silangang Asya ay may habang 6,437,376 na kilometro mula sa hilagang kanluran hanggang sa timog silangang bahagi nito. Sinasaklaw nito ang may 13 million kilometer squared na lupain at dagat, kung saan ang sukat na 4.49 million kilometer squared ay lupa. Ito ay binubuo ng mga hangganang politikal na lumikha ng iba't ibang hugis at sukat. Ang hangganang politikal na ito ay nalikha ayon sa likas na katangian, pagkakatulad ng mga katutubong pangkat, naaangking lupain at kasunduang politikal. Ang Timog Silangang Asya ay rehiyon ng mga tangway, pulo, kapuluan, aplaya, look, makipot na look at golpo. Ang kaisa-isang landlocked na bansa sa rehiyon ay ang Laos, na nahahangganan ng China, Vietnam at Thailand. Ang Timog Silangang Asya ay binubuo ng dalawang magkaibang bahagi, ang mainland na Timog Silangang Asya at insular na Timog Silangang Asya. Ang West Philippine Sea ang nagsisilbing hangganan sa pagitan ng dalawang rehiyon. Ang mainland na Timog Silangang Asya. Ito ay binubuo ng mga bansang Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, at Vietnam. Ang mga bansang Cambodia, Laos, at Vietnam ay matatagpuan sa silangang bahagi ng rehiyon at kilala rin sa tawag na Indo-Chinese Peninsula o Indochina. Ang Malay Peninsula ay matatagpo ang nakalatag ng may 144,841 kilometro mula sa ulo ng Gulf of Thailand hanggang sa Singapore. At dahil dito, ang Malay Peninsula ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng rehiyong mainland at insular. Hinahati ang Malay Peninsula ng pinakamakitid na bahagi nito, ang Isthmus of Kra. Matatagpuan sa mainland Timog Silangang Asya ang 5 mahalagang ilog. Ang Mekong River ang pinakamahabang ilog sa rehiyon, na nagsisilbing hangganan sa pagitan ng Laos at Thailand, at patuloy na umaagos papasok ng Cambodia hanggang sa Vietnam, kung saan matatagpuan ang malaking delta sa tabi ng lungsod ng Ho Chi Minh. Ang Red River naman ay umaagos mula sa China
papasok sa Hanoi hanggang sa Red River Delta ng Gulf of Tonkin. Ang Irrawaddy River naman ay dumadaloy sa kahabaan ng Myanmar na nagpapasagana sa pusod ng pangunahing sakahan ng bansa. Ang Salween River ay dumadaloy din sa kahabaan ng Myanmar na nagpapataba sa mga lupaing sakahan ng bansa. Ang Chao Phraya River na matatagpuan sa Thailand ay nakalikha ng mga sangang ilog sa mga lupaing pinaninirahan ng higit na nakakaraming populasyon ng bansa. Karaniwan ang hanay ng mga bundok mula sa hilaga patungo sa timog ng rehiyon, na napaghihiwalay lamang ng ilang pangunahing ilog at lambak-ilog. Bagamat maraming hanay ng mga bundok, matatag at mapayapa ang mga bulkan sa rehiyon maliban sa mga manakanakang lindol sa hilagang bahagi nito. Ang hanay ng bundok sa rehiyon ay nagmumula sa Tibetan Plateau, patungo sa kanlurang bahagi ng Myanmar na bumubuo sa Patkai Range, Naga Hills, Chi Hills at mga bundok ng Arakan. Ang isa pa sa pangunahing hanay ng bundok sa rehiyon ay nagmumula naman sa silangan ng Myanmar patungong hilagang kanluran ng Thailand na umabot hanggang sa timog ng Isthmus of Kra sa Malay Peninsula. Matatagpuan naman ang hanay ng bundok ng Annamese Cordillera sa kanluran ng Laos at Vietnam. Matatagpuan din sa bahaging ito ang mga talampas na inaabot lamang ng 500 hanggang 2,000 talampakan. Halimbawa nito ang Shan Plateau sa silangan ng Myanmar at Korat Plateau sa silangan ng Thailand at kanlurang Laos. Ang kalawakang kapatagan at lambak ng rehiyong mainland ay matatagpuan sa katimugang bahagi nito. Ang pinakamalawak na kapatagan ng rehiyon ay ang ibabang Mekong Basin na nakasaklaw sa kalakhang Cambodia at katimugan ng Vietnam. Ang Mekong Basin sa Cambodia ay mataas lang ng kaunti mula sa level ng ibabaw dagat na naliligiran ng mga bulubundukin. Dito matatagpuan ang Tonle Sap na kilalang pinakamalaking lawa sa Timog Silangang Asya. Ang insular na Timog Silangang Asya ay kinabibilangan naman ng mga bansang Brunei Darussalam, Indonesia, Pilipinas, Timor-Leste, Malaysia, at Singapore. Ang mga bansang ito ay nalikha sa tagpuang hangganan ng 3 tectonic plates o malalaking tipak ng lupain ng daigdig sa rehiyon. Ang galaw ng mga tectonic plate na ito ang dahilan ng pagkakaroon ng maraming pulo at lawa, mahahabang hanay at matataas na bundok sa rehiyon. Ito rin ang sanhi kung bakit madalas na nakakaranas ng paglindol at pagputok ng mga bulkan sa rehiyon. Ang ilang halimbawa nito ay ang pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991. Gayon din ang manakanakang pagputok ng Mount Mayon at Mount Taal sa Pilipinas. Ang lindol na may magnitude 9 na naganap noong 2004 sa Sumatra, Indonesia na naging sanhi ng malawakang sakuna na umabot hanggang sa rehiyon ng Indian Ocean. Ang rehiyong insular ay saklaw ng Sunda Shelf. Ang Sunda Shelf ang karugtong ng Continental Shelf patungong timog silangan mula sa Gulf of Thailand hanggang sa Java Sea. Ang kalagitnaan ng mga pulo sa rehiyon ay katatagpuan ng matataas na lupain na pinagmumulan ng mga ilog na umaagos patawid sa mga kapatagan. Ang mababaw na katubigan ng Sunda Shelf ay mahalagang daanang pangkalakala ng mga taong naninirahan sa mga pulo. Ang Indonesia na binubuo ng tinatayang 18,000 pulo ay kinikilalang pinakamalaking kapuluan sa daigdig. Ito ay matatagpuan sa Pacific Rim at nagtataglay ng 150 aktibong bulkan kasama ang Krakatoa. Ang pagputok nito noong 1883 ay naging sanhi ng kabuuang pagkasira ng bulkan na lumikha ng ilang maliliit na pulo. Naging sanhi rin ito ng tsunami na umabot hanggang baybayin ng Timog Africa, at ang dami ng abo at gas na inilabas nito sa atmosfera ay naging sanhi ng pansamantalang paglamig ng klima sa daigdig, kung kaya't ang sumunod na taon ng 1884 ay kinilala bilang taong walang tag-init. Matatagpuan naman sa timog silangang bahagi ng rehiyon ang kapuluan ng Pilipinas. Ayon sa National Mapping and Resource Information Authority,
ang Pilipinas ay binubuo ng tinatayang 7,641 pulo sa kasalukuyan at matatagpuan sa pagitan ng West Philippine Sea at Pacific Ocean. Ito ay lumitaw sa pagitan ng dalawang bloke ng oceanic crust sa hangganan ng Eurasian at Pacific Plates. At bunsod ng lokasyong ito, ang Pilipinas ay katatagpuan ng tinatayang 300 bulkan. 24 sa mga ito ay aktibo. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang mga bulkan ng Mayon, Pinatubo, Taal, Hibok-Hibok, Bulusan at Canlaon ang ilan sa mga aktibong bulkan sa bansa sa kasalukuyan. Ang tinatayang 300 kilometro kwadrado na sukat ng Pilipinas na may kabuoang baybayin na 36,289 kilometers ay nahahati sa 3 pangunahing pangkat ng mga pulo. Ang Luzon na pinakamahalagang bahagi ng bansa, ang pangkat ng mga pulo ng Visayas, at ang Mindanao na matatagpuan sa katimugan ng bansa. Matatagpuan din sa rehiyong insular ang Sunda Islands. Ang Sunda Islands ay tumutukoy sa pangkat ng mga pulo sa kapuluang Malay na nahahati sa 4 na bansa: Brunei, Timor-Leste, Indonesia at Malaysia. Ito ay nauuri sa Greater Sunda Islands na binubuo ng Sumatra, Java at Celebes na bahagi ng Indonesia, at Borneo na bahagi ng Brunei, Indonesia at Malaysia. Samantala, ang Lesser Sunda Islands ay binubuo naman ng Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores at Alor na bahagi ng Indonesia at Timor-Leste. Ang Timor-Leste ay matatagpuan sa pinakatimog na gilid ng Indonesia. Ang bansang ito na tinatayang may sukat na 32,000 km² ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng Australia at Asia. Dahil nasa hangganan ng continental plate, ito ay mabundok at nagtataglay lamang ng 8% ng lupaing maaaring taniman. Kaiba sa Timor-Leste, ang Brunei Darussalam na matatagpuan sa hilagang baybayin ng Borneo ay halos binubuo ng kapatagan na may mga bundok sa silangan. Ito ay katatagpuan din ng makikitid na baybaying kapatagan. Ang klima sa Timog Silangang Asya. Ang kalakhang Timog Silangang Asya ay nakapaloob sa sona ng klimang tropikal maliban sa pinakahilagang bahagi ng Myanmar na nakalagpas sa hilaga ng Tropic of Cancer, na nakakaranas ng mainit at mahalumigmig na tag-init at malamig na taglamig na klima. Samantalang ang kabuoang rehiyon na nakalatag sa klimang tropikal ay nakararanas ng panahon ng tag-init at tag-ulan. Ito ay nasasaklawan din ng monsonal na sistema ng panahon kung saan ang hangin ay nag-iiba-iba ng direksyon kada 6 na buwan, na nagiging sanhi na maaaring matinding pag-ulan o matinding init ng panahon. Ang panahon ng tag-ulan sa rehiyon ay nararanasan mula sa buwan ng Mayo hanggang Oktubre o Nobyembre, samantalang ang tag-init naman ay nararanasan mula Disyembre hanggang Abril. Ang vegetation cover ng Timog Silangang Asya. May tuwirang ugnayan ang klima at topografiya sa vegetation cover ng rehiyon. Ang madalas na pag-ulan at mainit na klima sa rehiyon ay nagbunga ng marami at kakaibang mga uri ng vegetation cover na napangingibabawan ng mga punong lumikha na mahalagang kagubatan. Ang vegetation cover sa Timog Silangang Asya ay nauuri sa 2 pangkat: ang tropical evergreen sa mga kapatagang lupain malapit sa Ecuador at tropical deciduous o kagubatang monsoon sa mga lupaing nakakaranas ng panapanahong tagtuyo. Ang kagubatang tropical evergreen ay kakikitaan ng magkakaibang taas at uri ng puno at halamang kabilang sa uring Dipterocarpaceae. Ang ganitong uri ng kagubatan ay karaniwan sa bansang Cambodia, katimugan ng Vietnam, Thailand at Pilipinas. Sa Pilipinas, ang ganitong uri ng mga puno ang kilalang pinagmumulan ng mga kahoy na apitong, bagtikan, lawan, tangile, giho at yakal. Ang kagubatang deciduous naman ay karaniwang matatagpuan sa silangang Indonesia, Myanmar, Thailand at Laos,
kung saan ang dami ng ulan ay hindi lumalagpas sa 80 pulgada kada taon. Karaniwan sa ganitong uri ng kagubatan ang mga punong teak. Ang punong teak ay kapansin-pansing matatagpuan din sa Pilipinas. Ito ay punong endemic na sa Pilipinas na pinagmumulan ng kahoy na Molave. Bukod sa dalawang uri ng kagubatang nabanggit, matatagpuan din ang mga mangrove belt o palumpo ng bakawan na karaniwan sa mga baybaying puok ng mga bansa sa rehiyon. Sa tinatayang 70 uri na mangrove sa daigdig na tumutubo sa tubig alat, ay ipinagmamalaki ng Pilipinas ang pagkakaroon ng 46 na uri nito. Matatagpuan din sa Timog Silangang Asya ang tinatawag na kagubatang upland, na karaniwang katatagpuan ng mga punong maple, oak at magnolia na matatagpuan sa mga gilid ng hanay ng mga bundok sa rehiyong mainland. Dahil sa pagkakaiba-iba ng topografiya, pati ng mga vegetation cover sa Timog Silangang Asya, ay nagkakaiba rin ang uri ng pamumuhay at kabuhayan ng mga tao rito. Ang mga epekto ng katangiang pisikal ng Timog Silangang Asya sa pamumuhay ng tao. Mahalaga ang bahaging ginagampanan ng iba't ibang uri ng topografiya, klima at vegetation cover sa pamumuhay at kabuhayan ng mga tao sa rehiyon. Ang mga ilog ay sentro ng buhay ng milyong tao sa rehiyon. Ito ay nagkakaloob ng pagkain, tubig tabang, masaganang taniman, transportasyon, libangan at iba pa. Ang mga lunas at tubig sa luran ng mga ilog na ito ay nagkakaloob din ng masasaganang sakahan at produktibong pangisdaan na nakapagsusuplay ng 80% proteinang pangangailangan ng mga tao sa rehiyon. Samantala, ang mga lupaing sakahan sa rehiyon ay nagsisilbing tirahan ng maraming tao. Sa mga pook na ito, sinasaka ang maraming uri ng binhi ng palay at iba pang produktong pagkain na sumusuporta sa lumalaking populasyon ng mga bansa sa rehiyon. Karaniwan ang pagsasaka sa wet rice paddies tulad sa Pilipinas. Ito ay naging sanhi ng pirmihang paninirahan na siyang nakabubuo ng pagsasama-sama ng mga magsasaka sa isang higit na maunlad na pamayanan. At dahil dito ay nalilinang ang isang pagkakakilanlang uri ng buhay at tradisyon. Malaki rin ang kinalaman ng klima sa naging uri ng pamumuhay ng mga tao sa rehiyon. Palay ang pangunahing pananim sa rehiyon dahil ito ang angkop sa klima ng rehiyon. Pinatutunayan nito ang produksyon ng tanim ay naaayon sa klima ng isang lupain. Gayunpaman, may mga pagkakataon din namang nagagawa ng paraan ng mga tao na makawala sa restriksyon o limitasyong maaaring dulot ng klima sa mga pananim sa isang pook. Ang pagdaan ng bagyo sa Pilipinas o saan mang lupain sa Timog Silangang Asya ay nagiging sanhi ng pagkasira ng mga pananim at ari-arian at pagbuwis ng buhay ng maraming tao. Sa kabilang dako, ang mga rehiyong maaaring ligtas sa lupit na malalakas na bagyo ay nagdurusa naman dahil sa kawalan ng tubig at ulan. Ang hindi pagdating ng inaasahang pag-ulan sa rehiyon ay maaaring maging sanhi ng nakamamatay na tagutom at labis na kahirapan tulad ng naganap sa Cambodia. Ang matinding bagyo sa rehiyon ay karaniwang dumarating sa buwan ng Agosto hanggang Setyembre. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, ang pinakamatinding bagyo na tumama sa Pilipinas ay ang bagyong Haiyan o Yolanda na naganap noong November 2013. Ito ay nagdulot ng pagkasira ng kabahayan, gusali at ari-arian na nagkakahalaga ng 95.5 billion pesos at ikinamatay ng humigit kumulang na 6,300 tao. Samantala, ang pagtaas naman ng temperatura sa Timog Silangang Asya ay nagiging sanhi ng pagbaba ng kapasidad ng mga magsasaka na magtrabaho sa palayan. Dahil dito ay bumababa ang produksyon at supply ng pagkain, at ito ang isa sa mga nagiging sanhi ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang pagputok ng mga aktibong bulkan, paggalaw ng mga fault zone at manakanakang paglindol ay nagdadala ng takot at pangamba sa mga tao sa rehiyon. Ang matinding pagbuga ng mga bulkan ng gas, abo, lava at bato ay nakakasira ng mga panirahan, pananim at infrastruktura.
Higit sa lahat, ito ay nakamamatay at nagiging sanhi ng pagkakasakit ng mga taong naninirahan malapit sa mga bulkan. Patunay rito ay ang pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991 na naging sanhi ng pagkasira ng bilyong dolyar na ari-arian, pagkamatay ng mahigit 800 mamamayan at pagkasira ng halos 8,000 kabahayan. Ang mga ganitong pangyayari ay nagiging sagabal sa pag-unlad ng isang bansa na kinakailangang unahin ang pagkakaloob ng agarang tulong sa mga tao. Gayunpaman, ang mga materyal mula sa bulkan ay pinagmumula ng matabang lupa na sa sandaling malinang ay makakatulong sa pag-produce ng higit na masaganang ani. Ang init na nagmumula sa bulkan ay nagpo-produce ng enerhiyang geothermal o init na nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang yamang likas sa Timog Silangang Asya. Ang Timog Silangang Asya ay tradisyonal na producer at tagaluwas ng hilaw na materyales na karaniwang yamang likas. Dahil sa napapabura ng klima at kondisyong naaayon sa agrikultura, ang kabuuan ng rehiyon ay agrikultural. Ang yamang likas sa rehiyong mainland. Ang malalawak at mahahabang ilog at delta, gayon din ang klimang monsoon ay nakatutulong upang patabain at gawing produktibo ang malalawak na lambak at kabatagan ng rehiyon. Dahil dito, ang karamihan sa mga tao ay naninirahan sa mga kapatagang sakahan na mas ginagawa pang sagana ng mga makabagong sistemang pang-irigasyon. Ang mga pakinabang na nakukuha mula sa Mekong at Tonle Sap sa Cambodia, ang makitid na baybayin at matabang sakahan sa paanan ng bundok ng Annamite ng Vietnam, ang masaganang kapatagan ng Chao Phraya River sa Thailand, ang malawak na saklaw ng kapatagan ng Nueva Ecija at ng rice terraces sa Banawe ng Pilipinas, ang matabang lupain sa Java, Indonesia, at ang masaganang kapatagan ng Lambak Ilog Irrawaddy ng Myanmar ay mga pawang pinagmumulan ng milyon-milyong toneladang ani ng bigas at iba pang produkto na mahalaga hindi lamang para sa ikabubuhay ng populasyon sa rehiyon kundi ng iba pang bansa sa mundo. Dahil sa mayaman sa kagubatan ay mayaman din ang rehiyon sa mga kahoy na pangkonstruksyon. Ito ang bumubuo sa 70% ng ekonomiya ng Cambodia. Ganito rin ang kalagayan sa Malaysia kung saan ang pinakamahalaga ay ang industriya ng kahoy. At ang mga kahoy na pangkonstruksyon ang isa rin sa pinakamahalagang produkto na iniluluwas ng bansang Malaysia. Ang Tam Quy Forest na matatagpuan sa Vietnam na may sukat na 520 hectares ang pinakamalaking kagubatan sa Timog Silangang Asya. Bagamat nasa rehiyong insular ay mayaman din ang Pilipinas sa kahoy kung kaya't masigla rin ang industriya ng kahoy sa bansa. Sa Pilipinas nagmumula ang mga kilalang matitibay na kahoy ng acacia, falcata, mahogany at Gimelina yemane. Ang rehiyon ng Caraga ang kinikilalang pangunahing producer ng kahoy sa bansa, kung kaya't ito ay binansagang timber corridor ng Pilipinas. Masigla rin ang industriya ng goma sa Malaysia, Thailand at Cambodia dahil dito matatagpuan ang malalawak na rubber plantation. Noong 2014 ay tinatayang umuuko pa ang rubber plantation ng 94,282 km² o 8% ng lupain ng rehiyon, kasama ang Cambodia, Laos, Hilagang Kanlurang Vietnam, Hilagang Silangang Thailand at Estadong Shan ng Myanmar. Ang Thailand ay nakapag-produce ng pinakamaraming goma sa buong daigdig noong 2021, nakatumbas ng 30% ng goma sa buong daigdig. Hindi rin nahuhuli ang mga bansa sa rehiyong insular pagdating sa yamang likas. Ayon sa World Conservation Monitoring Center ng United Nations Environment Program, ang Indonesia at Pilipinas ay dalawa sa bansang itinuturing na mega biodiverse sa daigdig. Ibig sabihin ay matatagpuan sa dalawang bansa ang marami at kakaibang uri ng species ng hayop at halaman. Sa Sumatra, Indonesia lamang makikita ang Sumatran tiger, Sumatran rhinoceros at Borneo pygmy elephant. Sa New Guinea at Indonesia lamang matatagpuan ang tree kangaroo at matatagpuan naman ang wall-ace hawk eagle sa Brunei, Indonesia, Myanmar, Thailand at Malaysia.
Samantala ay matatagpuan naman sa Pilipinas ang 70 hanggang 80% ng species ng mga halaman gaya ng luya, begonias, gesneriads, orchids, pandan, palmera at dipterocarp na kilalang endemic sa Pilipinas. At sa Pilipinas din lamang matatagpuan ang mga hayop tulad ng tamaraw, Philippine eagle, pilandok, isarog striped shrew rat, Palawan peacock pheasant, Mindoro strip-faced fruit bat, at Visayan warty pig. Bagamat ang karamihan ng pulo sa Pilipinas ay katatagpuan ng maraming uri ng species, wala nang hihigit pa sa maipagkakaloob ng Palawan na tinuguri ang the last frontier ng Pilipinas. Ito ay dahil sa libu-libong kilometrong kagubatan at baybayin nito na hindi pa nagagalugad. Mayaman din sa kagubatan ang iba pang bansa sa rehiyong insular. Ang mga kagubatang ito ay matatagpuan sa Borneo ng Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, Timor-Leste at Pilipinas. Karaniwan sa Borneo ng Malaysia ang mga kagubatang mangrove, freshwater swamp forest at dipterocarp. Natural na vegetation naman sa Brunei ang tropical evergreen rainforest na umuukupa sa 81% ng kabuoang lupain ng bansa. Umaabot naman sa 921,000 na ektarya ang kagubatan ng Timor-Leste. Ikatlo naman ang Indonesia sa nagtataglay ng pinakamalaki at iba't ibang uri ng kagubatang tropikal. Ayon naman sa Food and Agriculture Organization ng United Nations, may 25.7% o 7,665,000 na ektarya ng lupain ng Pilipinas ang kagubatan. Ang pinakamalawak na kagubatan sa bansa ay matatagpuan sa Palawan. Mayaman din sa mineral tulad ng natural gas, langis, nickel, bauxite, coal, copper, tin, iron at ginto ang ilang bansa sa rehiyon. Ang Indonesia, Malaysia at Brunei ang pangunahing producer ng mga mineral na ito. Matatagpuan din sa rehiyon ang malalawak na plantasyon ng asukal. Ang Negros at Luzon ang sentro ng taniman at produksyon ng asukal sa Pilipinas. Matutuklasan din sa rehiyon ang mga yamang dagat. Ang Pilipinas, Indonesia, Malaysia at Timor-Leste ay kasama sa Coral Triangle, ang tinuguriang Global Center of Marine Biodiversity. Ang bahagi ng katubigan ng mga bansa na umaabot sa Pacific ay nagtataglay ng kulang sa 500 species na lumilikha ng coral reef sa kani-kanilang rehiyon. Sagana rin ang Timog Silangang Asya sa mga pampalasa tulad ng paminta, luya, bawang at nutmeg na mahalaga sa pagpreserba ng mga pagkain. Malaki rin ang ambag ng mga yamang likas na ito sa pag-angat ng ekonomiya ng mga bansa sa rehiyon. Ang mga ito ay patuloy na inaangkat ng mga Europeo hindi lamang bilang mga sangkap ng kanilang pagkain, kundi bilang sangkap din ng mga gamot na herbal na pampatibay ng immune system. Ang likas kayang pag-unlad sa Timog Silangang Asya. Ang pag-iingat sa pinagkukunang yaman ay tumutukoy sa nakaplanong paggamit ng yamang likas sa maayos at tamang paraan. Ang balanseng paggamit at pag-iingat sa yamang likas para sa kinabukasan ay tinatawag na sustainable development o likas kayang pag-unlad. Higit kailanman mahalaga ang pagkakaisa ng bawat mamamayan sa pagharap sa hamon ng mga suliraning pangkapaligiran. Bunsod ng layong maisulong ang kaginhawaan ng malaking bilang ng populasyon ng mga bansa sa rehiyon, hindi maikakailang nakakaapekto ang kalagayang ekolohikal ng rehiyon sa mga mamamayan nito sa kasalukuyan na maaari pang lumala sa darating na panahon. Patunay nito ang sumusunod na suliraning pangkapaligiran na nagsisilbing hamon sa rehiyon. Ang mga suliraning pangkapaligiran sa Timog Silangang Asya. Dahil sa geographical na lokasyon ng Timog Silangang Asya, ang mga bansa rito ay nakalantad sa mga hamong pangkapaligiran na pinalala ng tumataas na temperaturang global. Ilang halimbawa ng mga hamong pangkapaligiran ay ang higit na malalakas at madalas na bagyo, mas marahas na tagtuyot, at kawalan ng kapanatagan sa pagkain. Sa kasalukuyan, ang Timog Silangang Asya ay nahaharap sa mga sumusunod na hamong pangkapaligiran. Ang pagkaubos ng nanganganib na species. Matatagpuan sa Timog Silangang Asya ang kalahati
ng kagubatang tropikal sa mundo na nagsisilbing imbaka ng carbon at napakaraming biodiversity sa kagubatang ito, kabilang ang species na hindi matatagpuan saan mang bahagi ng mundo. Ang ilan sa mga species na ito na kasalukuyang nanganganib maubos ngayong ika-21 siglo ay ang Asian elephant, Sumatran tiger, orangutan at Javan rhinoceros. Ang pagkakalbo ng kagubatan. Ayon sa bagong pag-aaral ng Earth.org, kalahati na lamang mula sa orihinal na dami ang natitira sa kagubatan sa kabundukan ng Timog Silangang Asya. Tinatayang nasa 189,000 km² ng kagubatang ito ang ginawang taniman sa loob ng nakaraang 2 dekada. Ayon sa mga eksperto, ito ang pinakamalalang dahilan ng pagkawala ng biodiversity. Bunsod nito ay tinataya na mahigit 40% ng biodiversity ng rehiyon ang maaaring mawala sa kasalukuyang siglo kung patuloy na magaganap ang kasalukuyang pagkalbo sa kagubatan. Ang pagkakalbo ng kagubatan sa kabundukan na pinagmumulan ng mga ilog ay maaaring maging sanhi ng pagguho ng lupa at matinding pagbaha sa mga kapatagan ng mga bansang apektado rito. Ang polusyon sa hangin. Pandaigdigan ang suliraning polusyon sa hangin. Ngunit isa ang Timog Silangang Asya sa may pinakamalubhang polusyon sa hangin sa daigdig. Kasunod ang Silangang Asya at India. Ang haze na kapansin-pansing dumadala sa rehiyon ay nagiging sanhi na malalang pagkakasakit at iba pang alalahaning pangkaligtasan. Ang haze season ay tumutukoy sa rehiyonal na polusyon ng hangin, sanhi ng deforestation at pagsunog ng mga halaman sa lupaing agrikultural. Ang pagkasira ng mga coral reefs. Ang Timog Silangang Asya ay may tinatayang 100,000 kilometrong kwadradong coral reefs na halos 34% ng kabuuan ng daigdig. Ito ay nagtataglay ng 600 sa halos 800 coral species na pinakamataas na antas ng marine biodiversity sa daigdig. Ang sobrang pag-asa sa yamang tubig sa rehiyon ay nauwi sa mababang kalagayan na maraming coral reef, lalo na sa mga pook na sentro ng populasyon. Ito ay naganap dahil sa paggamit ng mapanirang paraan ng pangingisda, sobrang pangingisda, at polusyon ng katubigan. Nalalagay ngayon sa panganib ang tinatayang 88% ng coral reef sa rehiyon. Ang seguridad sa tubig. Ang daigdig ay masasabing malapit na sa sitwasyong peak water. Nakakabahala din ang higit na mabilis na pagkatunaw ng mga glacier na nagmumula sa Himalayas na nagsusuplay ng tubig sa Mekong, bunsod ng global warming. Ayon sa ulat ng UNICEF, ay halos 70% na pinagkukunan ng inuming tubig ng 20,000 bahay sa lungsod ng Jakarta sa Indonesia ay kontaminado ng dumi. Sa Asya nararanasan ang pinakamataas na antas ng urbanisasyon sa buong daigdig. Ito ang dahilan ng paglago ng bilang ng mga Islam o karaniwang tirahan na mahihirap sa mga lungsod. Kaugnay ng urbanisasyon ay ang suliranin sa kakapalan ng populasyon na karaniwang nararanasan sa maunlad na lungsod ng isang partikular na bansa. Ang pagdagsa ng tao sa mga lungsod ay nauuwi sa pagsibol ng mga megacity. Dahil sa nakakaranas ng pag-unlad, ang mga megacity ay nakalilikha ng higit na oportunidad para sa mga mamamayan na ang punot dulo ay ang labis na paggamit sa kalikasan. Noong 2002, 5 sa mga lungsod sa Asya ang kabilang sa unang 10 megacities ng daigdig. Ang mga lungsod na ito ay lumilikha ng sariling kapaligiran na kung tawagin ay urban heat island. Nakapagdudulot ng kakaibang init ang mga aspalto, konkreto at mga bagay na gawa sa ladrilyo at bato at bakal ng mga daanan at gusali. Ang kakaibang init na ito, pati na ang carbon dioxide, carbon monoxide, ozone, sulfur oxide, nitrogen oxide, lead at iba pang kemikal na ibinubuga ng mga gawain ng tao ay may dalang dumi sa hangin at nagpapababa ng kalidad nito na siyang kalimitang sanhi ng pagkakasakit o kamatayan ng mga mamamayan. Ang heograpiyang pisikal ng Timog Silangang Asya.